Mukhang madumi, oh. Pero himol-mol lang yan, oh. Anyways, anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini mula August 11 to 17, 2024? Pwedeng nangyayari na to, mangyayari pala. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo. Baka may lumabas na gender, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. So, magsimula na tayo. Kaya lang, mukhang madumi tingnan. Pero, sa paningin ko dito, kung di ko titingnan sa cellphone, okay naman. Bakit gano'n? Gawa nung himulmul eh. Nakaka-conscious ako dito sa himulmul. Anyways, magsimula na tayo. So, Gemini ito. Gemini reading. So, ano to? Ang dating sa akin, may someone na para bang nagmumuni-muni sa tinakbo ng hardship niya. Kasi ito wala siyang napala. Na para bang ang dating wala siyang idea. Hindi, kumbaga nag-iisip siya dito, hindi niya maisip ano yung mali sa ginawa niya. Nasa process pa rin siya ng re-evaluation, reassessment. So ano tong the tower natin dito? Baka kung ganun ang nangyayari, hindi niya pa malaman what went wrong. Dito may pagbabago na maaring mangyari. Magkakaroon na siya ng clarity kung confused siya. Kasi change to di ba? Unexpected change. So, tingin ko, malilinawan na yung iba sa inyo kung ganito man ang sitwasyon. Pero ano kaya tong hard work na parang nag-fail? Tapos ito siya, nag-iisip-isip. Nakatingin dun sa bunga ng hard work niya. Ano kaya to, no? Hindi siya masaya sa binunga nga ng hard work niya. May 6 of Wands tayo. Ito, naghahangad siya ng fame, success. Kung saan kaya ano ba ito? Parang ito lang din yun. Nagmumuni-muni, ito rin yun.
So, kung i-combine natin dito, ano kaya ito? So, sabi ko nga, mukhang nag-fail yung hard work niya dito, di ba? Naghahangad siya ng success sa topic ng ano. So, searching. Eto, basahin ko na lang. So, searching, spiritual enlightenment, self-reflection, introspection, contemplation, inner guidance, solitude. Kung saan kaya yung enlightenment natin? Parang di niya makuha tong enlightenment na eh. Naguluhan pa rin ako. Well, may portion siya kasi na ganito eh. Arrogant, reckless, hyperactive, daredevil, overly confident, loud show off. Actually, pag nakita ko to, card din to ng ano eh, mapusok. Mapusok na tao. Yan yung on and off sa buhay ng iba sa inyo. Walang commitment. Ganon. Para bang naglalaro-laro lang. So, pwede rin siyang card ng third party, situationship, friends with benefits. Ayun yung kanyang ano, pinag-iisipang maigi dito kasi ang dat ang dating nag-invest na siya ng time, effort, money, energy sa taong to. Kaya lang nga yung tao, yung person niya, parang bang napaibig siya dun sa someone na hindi kaya mag-commit. O sabihin natin, playboy, playgirl, paalis-alis sa buhay niya, hindi niya makontrol. Kaya ayan, hanggang dito, hindi niya pa rin alam mo, dito lang naman, pero dito may pagbabago, di ba? Kumbaga, matagal na siguro siyang nag-iisip-isip at hanggang sa gumugol na siya ng ilang panahon. Kakaisip. Ilang panahon, ilang buwan, ilang taon na siguro. Kung lalayuan niya ba itong toxic person o hindi. Na yun nga, wala pa rin siyang clarity. Ganyan eh. So, bago niya pinanood to eh, wala pa rin siyang clarity. Pero, ang maganda nga, eh, may the tower na tayo, diba? Ito na yung aha moment. So, sa August 11 to 17, kung ganyan ang sitwasyon, ito na nga. May tower moment tayo in a way na magkakaroon na siya ng clarity o siya na mismo ang kusang aalis o lalayo sa taong to. Ma-realize niya na siguro na nagsasayang lang siya ng panahon. Kakaasa na magbabago pa yung taong to. Base sa gusto niyang mangyari. So, magi-give up na siya sa madaling salita, yung bida sa kwento. Sa taong to, sa person niya. Pwede rin kasi, ano to eh, may anger issues na tao, violent, o masama, bunganga. Ano siya, hot-tempered, bad-tempered person, hot-headed o hot-headed person,
Pwede rin ganun. Hmm. Sabihin na lang natin immature. Pwede rin. Immature na tao. Anyways, tingnan natin kung para sa inyo ba itong reading o hindi. Ito yung person ng Gemini sa kwento na to. Libra, Sagittarius. Dito naman, ano pang masasabi nito? So, three of hearts at three ulit. Pero, three of clubs. Ang cute nung ano, mga drawing. So, ano yan? Well, three of hearts, three of clubs. Para bang mag-ingat. May pinag-iingat dito. Lalo na sa topic ng legal matters, legal documents, legal issues. O away sa pamilya. Whether biological family o pamilya mo ng sarili. Para bang may warning tayo dito, mag-ingat. Siguro sa topic ng abuse. O baka mag-aaway na naman. Actually, ibang case nga third party yung pag-aawayan dito. Para bang pinag-iingat yung iba sa inyo. Huwag masyadong kampante. Whether kayo mismo to o ito yung post nyo kung karelasyon. Kasi may someone na mapapasok sa third party situation, whether landian lang to o hindi, pero parang may someone else. Whether kayo to na may involved sa third party o landian sa iba o person nyo. Basta, be cautious kung in a relationship. Pero kung hindi naman in a relationship, sabihin natin single, sino yung makakaaway ng iba sa inyo? Baka biological family nyo. Biological parents, biological siblings. Na para bang mag-ingat kasi seryoso yung away dito. Hindi siya madaling pagbatiin o awatin o patawarin. So, ganun ang dating dito na para bang pinag-iingat yung iba sa inyo sa nagbabadyang away. Anyways, basahin natin to. Ano pang ibang mensahe ang masasabi nito? Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, dito, babasahin ko na lang. Madali naman itong intindihin dahil basic English lang. So, sabi, contemplation time. Spend time alone, meditating upon what you truly desire. So, sabi, ready, set, go. Now is the perfect moment to dive in and embrace your heart's desire.
Ito ang positive energy for dolphin. Sabi dito, surround yourself with positive people and situations and avoid negativity. Ah, anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.